Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods. Nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update agad sa ating mga video. Anak naman ang bugi, oh. Ay, akala ko ba nasa NBI? Ba't parang, pinaglalaroan na lang kayo? Oo. Sa Diskaya pa samantang lumabas na NBI, bakit? Sa Diskaya humiling ng temporary release para humarap sa hiwalay na kaso sa Malabon. Talaga ba? US freeze sa ICC. Ayun ha. Good news. Susi sa paglabas ni Tatay Digong. Una insertion sa 2026 budget, itinanggi ni Kong Tiangco. Ha? Umano yung insertion? Eh meron nga. Bakit may unprogram pa? Ano ba talaga, Kachobi? Russia naglabas ng warrant laban sa ICC. Aba, magandang usapin to ah. Magulang nangungutang para sa luksyon, gobyerno, yayaman muna. Ayan ang mga balitaktakan niya sa Senate. Oo. Yan yung mga mainit na usapin. At ipasok muna natin si Sara Diskaya. Bakit ba talaga siya pansamantalang nakalabas? Ano ang dahilan? Pansamantalang lumabas ng tanggapan ng National Bureau of Investigation ang kontratistang si Sara Diskaya. Higit 1 linggo nang lumipas mula nang sumuko siya sa gitna ng napipintong paglabas ng arrest warrant kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa Occidental Mindoro. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, bakit daw lumabas ng NBI itong si Sara Diskaya? Bakit nga? Truth, pansamantalang umalis ng National Bureau of Investigation dito sa Pasay ang kontratistang si Sara Diskaya. Yan ay para dumalo sa isang hearing sa Malabon. Mag-aalas 11:30 na umaga kanina nang lumabas si Diskaya. Sakay ng itim na SUV ng NBI, bumiyahe si Sara papunta ng Malabon para sa pagdinig sa kasong isinampa sa kanya ng LGU. Bantay sarado pa rin siya ng mga tauhan ng ahensya. Ayon sa Department of Justice, humiling ng temporary release si Diskaya sa NBI para makakuha ng mga kailangang dokumento. Bandang alas 12 ng tanghali nang marating ng convoy ang Malabon Office of the City Prosecutor. Higit 10 minuto lang nagtagal si Diskaya sa loob ng OCP bago sumakay ulit sa sasakyan ng NBI. Hindi na rin siya nagpaunlak ng panayam sa media. Bandang alas 2 ng hapon nang makabalik si Diskaya sa NBI. 8 araw na siyang nasa kusdiya ng ahensya matapos sumuko dahil sa nakaambang paglabas ng arrest warrant kaugnay ng umano'y ghost flood control project sa Occidental Mindoro. Swerte ano? Wala naman pala. Kusa siyang sumuko. Ngayon, eto siste. Wala pa naman mga atang warrant of arrest. So, pwede pa. Kaya pinayagan. Pero kung talagang siguro ay meron na, pero ang tagal ng warrant of arrest, ano? Kasi sabi nung Pangulo ng Pilipinas, bago magpasko, 17 na ho. Konting kembot na lang, recess na ng mga ahensya ng gobyerno. Paano pa magkakaroon ng, sa bagay, kwento lang niya lang yun, ano? Habang kasi nagkukwento yun, sobrang taas. Pag bumaba, tataas ulit. Ang alin? Alam nyo na kung ano ang tama. Di ba? Tama sa mali. Ano ang tama sa mali? Umano yung insertion sa 2026 budget, itinanggi. Ano ba talaga ang stand nito? Baka ito isang panggulo rin no? Kunyari, mayroong binubulgar. Siguro binubulgar niya ng binubulgar para sa kanyang kagustuhan lang siguro. Pero napansin naman ng mga senador na mayroong insertion. Saan yan? Di ba nung unprogram, yun ang sinisilip nila? Bakit hindi nyo linawin? Saan ba talaga gagamitin ang pondo nyo? Kagaya sa DPWH. Diba? Ano yung tinatanggi na mama? Hindi natin alam sisiguraduhin natin dito yan. Mama, boss, manager, ano ba stand mo? Ang 748 million ay hindi po insertion. Hindi din po yung dagdag. Yun ay halaga na binalik lang sa distrito ng Navotas dahil yun ay nararapat
Para sa Ay, pinagtatanggol niya. Oo, ang budget niya noon. Ngayon. Oo, baka siguro sinisilip siya. Hindi natin alam yung kwento rito. Alis tayo dito. Maganda. Oo, Russia naglabas ng warrant laban sa ICC official. Ah, Naku, ito na kaya yung pagkakataon na mabibigyan na ho ng pagkakataon si Tatay Digong na makalabas. At ICC, ano sabi? ICC, US Freeze ICC. Kita nyo, may kwento. US Freeze, sana naman makalabas na si Tatay Digong. Simulan natin ang usapin dito sa Russia. Russia daw. Russia di ba sabi? Russia, naglabas ng warrant laban sa ICC. Hatulan na kayo, mga kumag kayo dyan sa ICC. Yung sa Russia, totoo po ito baka akala nyo biro lang. Na ang Russia po, meron isang korte doon sa Moscow, yung chief prosecutor ng ICC, si Karim Khan at 8 iba pang ICC official, ay ipinapa-aresto po, ipinapakulong Nice. ng Russian court. Okay yan. Ito po bilang tugon sa arrest warrant na inilabas nila laban kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa digmaan sa Ukraine. Sabi nga nila, ICC, ano kapangyarihan nyo sa Russia? Diba? Yan. Tama. Ipaparas yung presidente namin. Kayo naman ang arestuhin namin. Ayan, no? Nagkaroon ng counter na warrant of arrest. Naglabas sila ng bukod na warrant of arrest laban sa mga hukom ng ICC. Ayon sa Moscow City Court, unlawfully prosecuted umano ni Khan ang mga Russian citizen at patently unlawful arrest warrant ang ipinag-uutos na ito ng ICC. Dahil hindi naman miyembro ng ICC ang Russia at wala ni isa man sa mga akusado ang humarap sa korte. Bakit may arrest warrant? Ayun. Oo. Ano kaya epekto nun, no? Ano kaya epekto nun sa mga judges? Pag nakita nila. Sabi nga, wala naman kami plano pumunta ng Russia. Di ba yung The Hague ba ay Netherlands? Netherlands. Ano ba ganon layo? Kasi di ba minsan may mga taga-Russia na nagpupuntahan dyan Parang by land lang ata yan Kaya yan. Kaya yan. Lalo na kung nakamotor. Naka-big bikes lang, ano? Pwede. Hindi ba? Siguro lang nila din yan. Kung kaya nyo maglabas ng warrant, kaya din namin. Di ba? Sino ba mas makapangyarihan pa ba kayo sa amin? Kayo ba ang sumasakop sa aming bansa? Hindi naman Hindi naman namin kayo kinikilala Yan ang gustong sabihin dito ng Russia, Jed. Ayun. Mukhang nagre-retaliate nga ngayon, Nelson, no? Oo. Kasi meron din silang warrant of arrest kay Benjamin Netanyahu. Oo. Kay Trump ba? Meron din Wala naman. Ang problema yung pinapalabasan nila ng warrant of arrest, mga hindi naman nila kasapi. Yes. Di ba? At hindi lang yun, Jen. Yung mismong si Trump, may babala na rin sa ICC. Yun, tama. May babala na rin sa ICC. Ang nung bigyan natin ng reaksyon yan. Pag hindi pa kayo magtigil-tigil taga-ICC, talagang mawawala yung programa nyo. Babaklasin na yan dahil hindi naman din nakakatulong yan Perwisyo lang kayo. Isipin nyo kinulong nyo yung matanda, almost 8 months, 9 months na. Wala pa kayong progreso dyan. Hindi nyo mailabas kung ano yung tunay sa tunay. Kaya ngayon, bibirahin kayo ng US pati Russia. Meron akong papakita ng video sa inyo. Talagang nanganganib na sila, pati yung mga freeze asset nila. Yan, makinig kayo. To block property and to ban immigration. And essentially, they're intended to block our accounts, bank accounts, not only in the United States, which for me is of no significance, but also in Europe. But the thing is that in Europe, the accounts we have are in European banks that normally should work independently from any policy from the United States. So at the beginning, I was called from the bank, I wouldn't say the name now, to announce me that they were canceling my credit card and that I couldn't move any bank account in dollars. I couldn't touch it because they are like kind of freeze.
well, and then we discovered that I couldn't make even an Uber. I couldn't ask even an Uber meal or an Uber taxi. I couldn't use Western Union, where normally I send money to my country for the maintenance of my house. Simply, Western Union has freezed my money without any explanation. They Buti don't nga receive sa'yo. calls. They don't say nothing. Simply, it's done. But the most Gaba interesting sa inyo thing yan. or terrible thing here is that the sanctions are not only against us, the judges, for our job, Nako, but against our tigas kasi families. In my case, ang titigas kasi ng mga panga nyo. Ayaw nyo pang pakawalan ng presidente namin. Ano ba ang nagagawa nyo na kagaganda? Wala naman, di ba? Ano ba yung gusto ng taong bayan ng Pilipinas? Maibalik si Tatay Digong. Bakit ayaw nyo pang tigilan? Dahil umaasa kayo sa kabang-kaba na ibinibigay sa iyo. Ganun ba yun? Sabi ni Aling Ledesma. Ngayon, eto, binabalikan kayo ha. Dalawang bansaan na. Sana, kumilos na rin at baklasin na kayong lahat dyan, pagtatanggalin kayo. they affected also my daughter's visa. I have a daughter who is a high-level professional also, and they sent an email to her saying that prudently they have canceled her visa Buti without nga. any explanation. So to the United States, so buti preventing nga. her to go in for some capacity building, giving conferences, or making business in United States. She's an international lawyer, so it's really the most sad part for me of the sanctions. And also, I have heard from my colleagues that these sanctions have affected their husbands, their wives, other children, etc. So this is this is the worst part. For me, I don't have I come from Peru and Latin America, and we are not so used to have these digital accounts. I don't have PayPal, I don't have Amazon accounts, but my colleagues, they they have, and they now cannot use their accounts. Buti nga sa inyo. Also, in my country, I cannot move my accounts in dollars. They say that I am ineligible to move my accounts, my own accounts. So this is the way we cannot buy a flight ticket. Yan ginagaba na sila mga kasama. Talagang kitang-kita na sa kanila ang karma. Wala na kayo. Pag hindi niyo pa tinantanan si Tatay Digong, sigurado lahat kayo dyan sisibakin. Ito pa isang magandang usapin si Atty. Harry Roque na rin ang nagbalita patungkol nga dyan sa US freeze sa ICC. Bakit ba ipiniprease ng ICC? Ng US pala ang ICC? Wala naman kasing ginawang maganda. Tingnan nyo, parang pinagkakaperahan na lang nila. At gusto pa ata nila maging, ano ba tawag doon? Maging controversial, maging popular itong ICC. Wala namang magandang nagawa. Magandang araw sa Yan, inyong yan. lahat. Good morning. Ako, ay nako, nasa kalagitnaan na tayo halos ng linggo. Konting tulog na lang. Magwi-weekend na naman tayo. Pero kamusta po kayo ha? Well, ako po ay medyo gumaling na sa aking ubo, pero nandun pa rin yung plema, no? So, nagtataka ako, no? Parang nagkaroon ng solusyon doon sa aking mga bagong gamot na binigay natin mga kabayan dito, doon sa aking ubo at sa aking hika, pero nandun pa rin, no? Meron pa rin ata. Hindi ko alam kung viral o bacterial na yan, no? Pero malalaman natin yan. Alam niyo, dito sa Europe, napakahirap kumuha ng antibiotic, hindi gaya dyan sa Pilipinas, no? Ako naman, alam ko yung aking sarili ko, alam ko yung sakit ko, alam ko na kapag bronchitis yan, na nagsisimula sa ordinaryong hika, kinakailangan ko talaga ng Zithromax. Pero dito, mahirap po, hindi magbibigay ang doktor ng Zithromax. Kung bibigyan ka man, ibibigyan ka muna ng mahidang antibiotic, no? Palakas ng palakas, no? Ay, nako, kaya nga mag-aantay na lang ako ng darating na Pilipino at magpapabili ng Zithromax. But anyway, pag-usapan po natin, napakita sa Facebook kanina yung judge na nagbasa ng husga ng appeal chambers na binabasura ang interim release ni Tatay Digong na nagrereklamo kung anong epekto ng freeze ng Amerika
sa lahat ng mga assets ng ICC, kasama na sa mga assets ng mga judges at prosecutor ng ICC. Abay, masalimuot pa lang nangyari sa kanila. Ang sabi ng judge na yan, wala siyang mabuksan na bank account miski sa Europa, wala siyang syempre credit card, at pati ang mga visa ay frozen. Paano ba kasi nai-implement ang freeze ng mga Amerikano sa mga assets hindi lamang ng ICC kundi sa lahat ng mga judges at prosecutor ng ICC? Well, alam niyo sa larangan ng international law, kontrobersyal itong unilateral sanctions na ini-impose ng iba't ibang bansa. No? Bakit siya kontrobersyal? Kasi nga, lahat ng mga batas ng isang bansa pwede lang mapatupad sa sarili mong teritoryo. Hindi dapat lalabas ang teritoryo mo. No? Pero itong ginagawa ng Amerika, unang-una niyang ginawang sanctions ay yung trading with Cuba. Bawal mag-trade sa Cuba. No? Tapos ngayon naman, ito nga, nagkaroon ng sanctions laban sa pondo ng ICC at sa lahat ng mga opisyales ng ICC, kasama na yung prosecutor at ang mga huwes. So paano ba na-implement yan? Well, theoretically, dapat yan sa Amerika lang napapatupad. Pagdating sa ICC, wala naman sila mga account sa Amerika. Pwede bang walang epekto yan? Hindi rin. Kasi sa larangan ng banking, importante yung isang American na system na tinatawag na SWIFT. Yung SWIFT is an American electronic system na ginagamit natin para paglipat ng pondo. Oh. So kung ikaw ay magte-telegraphic transfer, SWIFT ang gagamitin mo. So unang-unang nawala sa sa ICC at sa mga judges at prosecutor ng ICC ay yung SWIFT. So hindi sila makatanggap ng pera from abroad. Now, hindi ko alam kung paano ngayon ang ginagawa ng ICC para makatanggap ng pondo sa kanyang operasyon, no? Nang walang SWIFT account. Alam naman natin na ang pondo ng ICC nanggagaling sa mga miyembrong bansa, kasama na doon sa mga pribadong pwedeng mag-donate sa ICC. Controversial yung donasyon na yan, ha? Kasi nga, paano ka magiging patas na mahistrado na tumatanggap ng donasyon? Ang chismis nga, ang mga Marcoses, through iba-ibang mga fake corporations o holding corporations, posibleng nagdo-donate sa ICC, kaya talagang pinupuruhan si Tatay Digong. At sinasabi ko lang naman, possibility. Kasi nga, unlike yung hukuman ng Pilipino na hindi po pwedeng tumanggap ng donasyon, siya po pwede. So, pupunteriyahin nga natin yan yung mga sino nagdo-donate ngayon sa ICC nang malaman natin kung mayroong mga Pilipinong nagdo-donate dyan dahil talaga namang nakaka-intriga kung sino talaga ang nagpopondo sa ICC. Alam ko. Yan na. Di ba? Nabanggit na rin. Alamin pa natin sa susunod. Kagaya na sabi ni Atty. Harry Roque, baka meron talagang nagpopondo at nasa likod kung bakit ayaw pa rin na bigyan ng interim release si Tatay Digong. Baka may perang involved. Ano? Ganun lang. Simple lang. Baka maya sila pala ang may pakana ng lahat. Ang titibay ng mga pagmumuka. Kaya dapat lang sa inyo yan, taga-ICC. Ano yung meron dito? Balitaktakan. Maganda to Ano yung usapan sa plenary? Sino ang nagsabi rito? Sino ang para nagde-debate dito? Senator Alan Peter Cayetano versus... Good friend, Senator Bam, this is an issue very close to me. When I was elected as Congressman of Taguig Pateros in 1998, ang aming shifting was 6 to 10, 10 to 2, 2 to 6. Tatlong shift. At that time, umabot ng 60. I think may classroom pa na almost 70. Yeah. No? So yung shifting wasn't even 40 per classroom. And maraming schools walang tubig yung banyo. So nagkaka-UTI yung ibang teachers. Because of rapid urbanization, yung dating may basketball court, may plaza, may volleyball court, may I don't know if some schools had katulad sa private school na may mga dance studio, di ba? Or hindi pa masyado naman yung computerization noon. So I remember my campaign was I was telling parents, kahit maputikan ang paa ng mga anak natin, pwedeng hugasan yung paa. Pero kapag hindi na nakapag-aral, lalo kung maaga nag-asawa,
mahirap bumalik sa school. Kakonti pa yung back-to-school programs nun. It's funny kasi nga, hugas pa kasi flood control din ang problema nun, putik. Yung Lower Taguig kasi doon, it used to be flooded. Ito na lang, oo. Merong nagsasabi, lalo na itong sekretary ng DPWH, mahirap daw kumilos pag yung pondo ay tinapyasan. Tama lang, no? Oo, tama lang. Kaysa naman nakawin nila. Ayun na yung mga pinag-uusapan dito eh. Lalo na sa budget hearing. Ngayon, ano pa andar nila? Kailangan ibigay daw yung mga kasi mahihirapan daw itrabaho. Lalo na yung pag-uusap ni Ate Aming tsaka nito ni Dison. Kailangan daw ibalik yung pondo na dapat sa DPWH. Wag na. Baka mapunta sa mali-maleta yan. Tigil nyo na lang. Tigilan nyo na kasi mauubos na naman ang kaban ng bayan. Kahit na hindi kayo kumilos, kasi wala naman useless din naman, di ba? Binondohan ng 2025. Pinalabas ang pondo. Buong-buo, walang tapyas. May insertion pa eh. May nagawa ba? Wala. Puro ghost project. Ngayon, ang paandar nyo, ganito. Sabihin nyo, walang magagawa. Mapepending, maraming maapektuhan. Sino ba nagsabi niyan? Ipapakita ko sa inyo. Asa na ba yung babae na yun? Sana na-save ko para masupalpal ng katotohanan. Alam mo naman yung babae na yun, mukha rin pera yun. Siya ata yung ng appropriate ngayon eh. Kilala nyo ba siya? Sana nandito pa. Pag wala, wala tayong magagawa. Sa susunod na lang. Ito ba yun? Tignan natin ito, andito nga siya. Ito nga siya. Bibigay ko sa inyo yung video na ito. Makakatawa ka ating ang tibay ng pangamo Ano sabi niya? Hindi makakakilos ang Pilipinas kung madidelay yung pondo. Talaga ba? Nung may pondo nga kayo walang din nangyari. Ghost project di ba? Sanay na ang Pilipino. Kaya hihintayin na lang namin ng 2028 para naman pag kilos ni BP Sara maganda-ganda. Pasok natin to para matauhan sila na kahit wala yung pondo, okay lang. May implement yung project. So, siguro po, quantify naman po natin kahapon. 9,900 projects affected with a total amount of 406 billion pesos. And the estimate that I gave yesterday, if we assume that 25% of these projects will become unimplementable, that's already 101 billion pesos wasted that would have been implemented. Makinig ka. Noong nakaraan, 'di ba? Nakaraan 2025, punong-puno kayo ng budget. Pero pinagbabaha pa rin ano nga yung pinagmamalaki mo na pag hindi na yung budget maraming maapektuhan. Sanay na ho. Huwag na kayo magpaandar. Dahil alam naman ng taong bayan, pag yan ay napasa at may insertion na naman, sagana na naman kayo. In the right way. So ano po yung impact nun? That would yan daw yung impact. In terms of multiplier effects po magkakaroon po ng epekto una sa ekonomiya. Ang kailangan po natin na infrastructure spending ngayon para po ma-accelerate po yung growth natin sa GDP. Pangalawa po, yung impact po sa trabaho. Nakita naman po natin anong nangyari nung tinigil yung mga proyekto, marami pong mga nawalan ng trabaho. At pangatlo po, yung impact sa mga komunidad. So, I wouldn't characterize it as a gridlock. We just want to figure out the best way forward. And we are actually coordinating with DPWH. Kita nyo? Dahil sa pagkasabik nila sa kwarta, kahit ano na lang, kahit puro kasinungalingan na lang. Diba? Sanay na ang Pilipino. Kahit hindi mag-infra ngayong taon o hanggang 2027, okay lang, titiisin ng Pilipino. Kaysa na mapunta sa mga bulsa nyo. Di ba? Kayo mga kasama. Payag ba kayo kahit hindi ponduhan ang infrastructure? Ang DPWH ngayon 2026, 2027. Payag kayo. Andiyan sa comment section, i-type mo. Kasi parang wala rin
Pinondohan pero mababalita mo, nasa maleta lang pala nila. Ano sila, nagkakwentuhan, sa isang lamesa, nakalatag ang pera. Tapos i-deliver na kung kaninong bahay. Tapos ito sasabihin nyo, malaki ang impact. Saan? Diba? Walang impact. Oo, meron pala malaking impact. Pag nanakaw, yun ang impact. Pag nanakaw na yung pondo, wala na talaga. Kaya hinihintay lang namin si BP Sara, inaabangan. Kasi ngayon pa lang, kahit ngayon pa lang, dinudumog na. Ay, isa ng patunay mo, Kuya Goods. Aba. Huwag niyo akong hamulin ng ganyan. Ito may patunay tayo dito. Kahit saan magpunta si BP Sara, dinudumog at pinupuntahan ng tao. Tignan nyo Bibigay ko lang sa inyo yung mga slide. Kahit saan-saan yan. Iba't ibang lugar yan, hindi na tulad ng amo nyo. Yung panggulo ng bayan. Parang may sakit. Nilalayuan ng taong bayan. Di ba? Ayaw nila doon. Gusto nila sa Duterte. Ito, Dizon, apologize to lawmaker over incomplete construction data. Dapat ka lang mag-sorry. Kasi nakikita ng taong bayan na parang sabik ka rin sa pera. Diba? DPWH finds itself back under the microscope after submitting incomplete data on construction costs, prompting fresh scrutiny from lawmakers amid the open BICAM. As the budget talks stall, the agency is now providing more detailed figures to justify the nearly 45 billion pesos in funding that it wants restored. Let's get the latest from Hannah T, reporting to us live from the Senate. Hi, Hannah. So with the stalled BICAM deliberations, there are concerns it's going to affect the timeline. What is the latest from your end? That's right. My DPWH Secretary Vince Dizon apologizes to lawmakers after admitting that their initial submission of the new construction materials price data, or CMPD, was not enough for budget review. In his letter to Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian and other House members, Dizon says the DPWH first submitted only regional adjustment factors, data that was too general and not detailed enough to compute project-by-project impacts for nearly 10,000 affected projects. This is after Dizon appealed to BICAM members to restore about 45 billion in funding of the DPWH, which were initially slashed because of its CMPD. Dizon says the DPWH has now sent additional, more specific data grouped by project category, factoring in things like hauling distance and local market conditions, arguing this gives a more realistic. Yan, kahit mag-apologize ka pa, wala na, di ba? Hindi naman na, ito para sa akin lang, ito, opinion at reaction. Itong kwento na ito, delaying tactic lang ito, pero ang lalabas na sumatotal nito, kung hindi maaprubahan, sabi nga daw ng Pangulo, hindi raw, parang hindi raw nila, parang, pag hindi naaprubahan ngayon, hindi raw, ano ba tawag nun? Reactive ba yun? React? Nakalimutan ko. Wala daw ganun mangyayari. Ano mangyayari? Di maaprubahan nyo. Ganun ba yun? Simplihan lang natin, Itong mga to, yung mga budget na yan, pag inaprubahan nila, hayahay na naman ang buhay nila. Lahat ng mga pinangako, wala nangyayari. Nasa pera na naman ang kaba nila yan. Saan? Sa bahay mapupunta. Ano yung pangako na 1 million housing per year? A total of 6 million housing per year. Ano nangyari? Sige nga. Meron na bang housing na umabot na parang nasa 700 plus pa lang thousand ang housing na nagagawa ng pinangako ng Pangulo nyo? Ano pa? Ano pa yung mga pangako? Kita nyo na. Lahat napako. Hindi pala kukunin ang pera nila kuno doon sa ibang bansa, babayad sa utang.
kundi mangungutang pa at itatago sa kaba ng sa kaba ng bahay nila. Ang takaw mo, mga timawa kayo sa pera. Kaya itong mga to nagkaka ano sila parang kailangan nila ipaglaban ng pondo, kundi wala silang makukurakot. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, saan man, saan ka man naroon, ilagay nyo para malaman natin kung nasaan bansa ka, bayan, lungsod, At siyempre, kung bago ka pa lang at bagong pasok, subscribe ka na. Just subscribe button. Huwag niyong kalimutan yung hit notification bell. Para meron kang bidyong notification na tatanggap araw-araw. Hanggang sa muli, bye-bye!